Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bakit ka ba masyadong nagmamadali? Hindi pa nga ako tapos i-fill out yung form, sasagutin ko yon kapag tapos na ako. Maraming mga tao ang tumatawag sa kanya. Sa normal na araw, sasagutin agad ni Gerald ang tawag na natatanggap niya. Pero ngayon wala siyang plano na gawin ito pagkatapos makita kung gaano kabalisa si Jacob. Bukod pa dito, 2 beses na nakasama kumain ni Gerald si Moraine. Kilala nila ang isa't isa. Hindi na nila kinailangan pa na maging masyadong magalang sa isa't isa. Bakit hindi mo pa sinasagutan yung form? Dalian mo at sagutin mo na. Bakit ka tinatawagan ni Moraine? Dali, sagutin mo na yung tawag. Namatay ang tawag. Walang sumasagot sa tawag kaya diretso itong binaba ng tumawag. Nainis si Jacob. Isa ka talagang inutil, Gerald. Dapat lang sa'yo yan dahil isa kang. Tumunog muli ang telepono. Bilis. Sagutin mo na yung tawag. Sa pagkakataong ito, agad na hinablot ni Jacob ang balpen sa kamay ni Gerald. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono para sagutin ang tawag at inilagay ang telepono sa tenga ni Gerald. Gayunpaman, hindi kinuha ni Gerald ang telepono mula kay Jacob. Nanatili lang siyang nakaupo. Sa kabilang dako, lumapit si Jacob kay Gerald habang hawak ang telepono at inilapit ito sa tenga ni Gerald. Nagmukhang katawa-tawa ang mga pangyayaring iyon. Ngunit walang ibang binigyan ng pake si Jacob maliban ang mga bagay tungkol sa kanyang kinabukasan. Wala siyang pakialam kung ano ang dahilan ni Moraine kung bakit niya tinawagan si Gerald. Nagpasya siya na batiin si Moraine bago matapos ang tawag. Moraine, hello. Bahagyang ngumiti si Gerald. Gerald, tinawagan kita ngayon lang. Bakit hindi mo sinagot? Busy ka ba? Sagot ni Bernard at pagkatapos ay ngumiti. Ilang beses nang nagkasama sina Bernard at Gerald, at meron siyang magandang impresyon kay Gerald. Sa sandaling marinig ni Gerald ang proyekto na isang charity sa pamagitan ng pagtayo ng Scotto Elementary School, nangako siya na kukunin niya ang buong proyekto ng walang pag-aalinlangan. Agad niya din binigay ang kapital para dito. At dahil ang isang mayamang binata katulad niya ay napakabait at mapagkumbaba, agad na napalapit sa kanya si Bernard. Sinusulatan ko pa lang yung dropout application form ngayon lang. Pinagbawalan ako na mag-aral dito ngayon lang ng department director. Nga pala Moraine, bakit mo ako tinawagan? Ngumiti si Gerald. Inakala niya na mula kay Zack ang tawag, at hindi niya kailanman naisip na si Moraine ang tumatawag sa kanya. Ikaw. Kanina pa gusto takpan ni Jacob ang bunganga ni Gerald. Nagsimulang kabahan si Jacob dahil sa pamamaraan ng pagtawag ni Gerald kay Moraine. Diyos ko po. Magkakilala pala sila. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Gerald, mas lalong kinabahan si Jacob. Ganto kasi. Matagal na na-delay yung proyekto namin na Scotto Elementary School dahil kinulang ang pondo. Pero ngayon malapit na ito matapos. Maari na naming magamit ang eskwelahan pagkatapos ng 2 buwan. Tinawagan kita para malaman kung pwede ka bukas. Nakikiusap ako na magpunta ka bukas dahil magkakaroon kami ng maliit na salo-salo dito. CJ, walang problema. Tumango si Gerald. Teka, parang may mali ata. Anong sinabi mo kanina, Gerald? Dropout application form ba mo? Ngayon lang natauhan si Bernard at nagpagtanto ang sinabi ni Gerald kanina lang. Ine-expel ako ng aking department director sa school. Sinusulatan ko na ngayon ang form sa harapan niya. Sa umpisa, plano ni Gerald na sagutan ang form at saka kalabanin si Victor pagkatapos. Pagkatapos niyo saka lang niya planong kitain si Jacob muli para tignan kung kaya niyang makausap ito ng maayos. Gusto lang niya malaman kung hindi pa nagbabago ang mga bagay-bagay. Pero ngayon napag-isip siya kung maari niyang hingan ng pabor si Moraine para magsalita para sa kanya. Gerald, pakibigay ay telepono sa kanya. Tumango si Gerald at ngumiti. Heto, kunin mo. Gusto kanyang kausapin. Sige. Napadiretso ng upo si Jacob at inayos ang kanyang kuwelyo. Hello Moraine. Ikaw. Opo. Isa lang pong hindi pagkakaunawaan ang lahat. Wala pong problema. Ano? Siya po yung Mark Crawford. Diyos ko po. Sakin lang po ang sikreto na iyon. Opo. Walang problema.
Wala po kayong dapat alalahanin. Napalunok si Jacob. Lubos na nabigla si Jacob sa sinabi sa kanya ni Bernard. Siguradong alam na ng lahat o narinig na ng lahat ang tungkol kay Mark Crawford ng Mayberry. Maliban dito, si Gerald si Mark Crawford na iyon. Tapos na kayo? Sagot ni Gerald bago ngumiti. Mark Crawford. Opo. Ilang beses nagpapalit-palit ang ekspresyon sa mukha ni Jacob. Noong una puno siya ng paghamak sa umpisa. Ngunit ngayon, ginagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya para makuha ang loob ni Gerald. Oh, itutuloy ko na pirmahan itong pangalan ko sa dropout application form tapos na akong sagutang ang form, pirma na lang ang kulang. Gerald took up the pen again. Muling kinuha ni Gerald ang ballpen. Hindi. Sigaw ng malakas ni Jacob. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Gerald. Mark Crawford, pasensya na po. Isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Balisang-balisa si Jacob. Ano yung hindi na pagkaintindihan? Hindi ko na ngayon magawang mag-survive sa Mayberry. Mas mabuti kung hahayaan ako na umalis na din dito sa eskwelahan. Gusto na pirmahan ni Gerald ang form. Nagkakamali po ako, Mark Crawford. Nagkamali lang po ako. Sa katunayan, pwede ko naman kay bigyan ng maliit na parusa. Kaso nakinig ako sa iba at binalak na i-expel ka dito sa school. Kapag nalaman ng chancellor na binalak niyang tanggalin si Mark Crawford ng Mayberry sa school, sa malamang ay tapos na ang kanyang kinabukasan. Kahit na hindi ito malaman ng chancellor, sigurado pa din na mapaparusahan siya ng matindi dahil sinubukan niyang tanggalin si Mark Crawford. Sige. Ano pala ang susunod na binabalak mong gawin sa insidenteng ito? Inutusan ni Cassandra ang isang estudyante na gawin yon sa harap ng publiko. Siguradong nasaktan ng sobra ang self-esteem ng estudyanteng yon. Hindi din alam ni Gerald kung kailan nagsimula na may mga maliit na nagbago sa kanya. Kapag may bagay siyang hinaharap ngayon, hindi na siya nahihiya at natatakot katulad ng dati. Ngayon, diretso niyang sasabihin kung ano ang kanyang gustong sabihin. Huwag kayong mag-alala, Mark Crawford. Ako na ang bahala dito. At saka, mag-donate ka ng $70,000 kay Leila sa pangalang Ordinary Man. Ibibigay ko ang pera sa iyo mamaya. Salamat. Masyado po kayong mabait, Mark Crawford. Napangiti si Jacob sa tuwa. Tumango si Gerald. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang umalis. Sa labas ng opisina, may isang taong nagbuntong hininga. Siguradong mapapatalsik si Gerald mula sa school. Ang tagal niya nang nagdudusa dito sa loob ng 3 taon. Ngayon, hindi pa siya makakagraduate. Ipinakita ni Cassandra ang kanyang nararamdaman at ngumiti na lang. Mabuti nang matanggal siya sa school. Mas mabuti kung hindi siya makakaalis ng Mayberry ng walang galos. Ang lakas ng loob niya na gulpihin si Victor. Nanatili pa din silang galit kay Gerald. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan. Lahat sila ay gustong puntahan si Gerald para kutyain at ipahiya siya kabilang na si Cassandra. Gerald, mag-ingat ka. Merong maliit na hagdan dito pagkalagpas ng refurbishment. Nagulantang sila sa eksenang kanilang nakita. Nanlaki ang kanilang mga mata. Agad nilang nakita na inaalalayan ni Jacob si Gerald na bumaba ng hagdan, maingat siyang inaalalayan. 1 o 2 sentimeter lang ang laki ng hakbang. Hindi pa nga ito maituturing bilang isang hagdanan. Bakit tila takot na takot si Jacob na baka masaktan si Gerald? Diyos ko! Anong nangyayari? Isip ni Cassandra sa kanyang sarili. Mareed si Gerald, ano? Anong tungkol sa kanya? Alam ko na kung anong nangyari. Matagal ko nang gusto itanong sa'yo, Cassandra. Kung hindi sasabihin sa akin ni Gerald, hindi ko pa malalaman na inutusan mo ang isang babaeng estudyante na maghawak ng isang sign sa harap ng publiko. At nagawa mo pa kumuha ng litrato. Ah? Kakasabi ko lang po sa inyo ngayon lang. Hindi ko alam yung sinasabi mo. At saka, grabe yung ginawa mo, nagpahiya ka ng estudyante sa ganoong paraan. Noong una, gusto ka gantimpalaan ng department natin dahil ikaw ang pinakamagaling na guro. Pero kalimutan mo na yun ngayon. Ano? Marids, 3 taon ako nagpakahirap magtrabaho para sa award na yon, at kinakamit lahat ng honor para sa department natin. Napatunganga na lang si Cassandra. Isa pang problema na kailangan pag-usapan sa school kung gusto ka pa namin na manatili dito bilang isang guro pagkatapos malaman kung anong klaseng guro ka talaga. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na pag-usapan pa ang tungkol sa award?
Pagkatapos ay tumalikod si Bernard at tumingin kay Whitney na tila hindi din makapaniwala sa mga nangyari. At ikaw ang presidente ng Student Union sa loob ng 3 taon, pero wala kang nagawa hanggang ngayon. Kapag may nangyaring masama, lagi ka na lang naghahanap ng tulong mula sa department. May iba ka bang kayang gawin? Mananatili kang president ng Student Union sa ngayon, pero kapag may mas magandang kandidato, ipapag-resign ka na namin. Ah? Anong problema? Sigaw ni Jacob kay Whitney bago siya bumalik sa kanyang opisina habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Biwisit. Wala nga akong sinabi kahit isang salita. Isip na Whitney. Bakit? Bakit nangyayari lahat ng ito? Habang iniisip ni Whitney at Cassandra ang mga bagay na ito, agad nilang tinignan ng masama si Gerald. Napangiti na lang si Gerald. Pagkatapos ay tumalikod at umalis na siya. Sa mga susunod na sandali, makakarinig siya ng balita tungkol kay Victor. Matagal na nilang kinokondena at minamaliit si Gerald. Ngunit ngayon ay panahon na para makaganti si Gerald sa kanila. Bumalik si Gerald sa kanilang silid, at nakita niyang umalis na sina Harper. Bumalik siya sa kanyang door at humiga sa kanyang kama. Sinabi niya kay Harper at sa iba pa okay na ang lahat. Tinignan niya ang oras at napagtanto na 6:00 na ng gabi. Nagpasya siyang maglaro sa kanyang telepono bago diretsong natulog. Sa mga sandaling iyon, nag-send si Cassandra ng isang mensahe sa kanyang isa pang social media account. Nakakaasar. Ordinary man. Gusto ko nang magpakamatay. Anong dapat kong gawin? Sabi ni Cassandra. Sa katunayan, nagalit si Gerald nang makita ang pangalan ni Cassandra. Kung ayaw mo nang mabuhay pa sa mundong ito, edi magpakamatay ka na. Bakit naghahanap ka pa ng ibang gagawin? Mabilis na sagot ni Gerald. Oh? Nakakainis ka naman. Gusto ko lang naman magkwento ng mga problema ko. Wala nang nasabi si Gerald. Dahil alam niyang hindi maganda at masakit ang kanyang sinabi. Pero paanong nagawa ni Cassandra na gamitan siya ng malambing na tono na parang isang spoiled na bata? Hindi alam ni Gerald kung ano ang kanyang isasagot sa mensahe. Humph! Lagi kitang inaalala pero kahit kailan wala kang pake sa akin. Sobrang nakakalungkot isipin. Pero gusto ko pa din sabihin sa'yo ang tungkol doon. Alam mo ba ordinary man? Sa'yo ko lang nalalabas ang mga nararamdaman ko at ikaw lang ang nakakausap ko ng ganito. May nangyari ngayong araw. Alam mo ba yung tungkol sa fundraising campaign para sa department ko? Dahil lang sa isang inutil na pobre mula sa klase ko, nawalan na ng saysay ang campaign. Ngayon wala ng pera si Layla para mabayaran yung gastusin ng nakababatang niyang kapatid sa ospital. Ang mas importante ay natanggalan ako ng pagkakataon na makamit yung Best Teacher Award dahil lang sa kanya. Nagdonate ako ng pera para kay Layla. Nagdonate ako ng $70,000 sa kanya. At yung tungkol sa Teacher Award, dapat lang sa'yo yun. Diretsyahan siyang sinabihan si Cassandra at hindi na inisip kung ano ang mararamdaman niya. Nakakaasar naman sobra. Bakit pakiramdam ko gustong-gusto mo na inaasar ako? Humph! Diyos ko po! Tuluyan ng natamim si Gerald ngayon. Napaisip siya kung nakakaramdam din ng tuwa ang ibang tao kahit na sinasabihan niya ng masama dahil lang naging mayaman na siya ngayon. Sa marahil ganun din ang nararamdaman nila. Sa mga sandali din na iyon, nag-send din si Felicity ng mensahe para kay Gerald. Ordinary man. Nandyan ka ba? Sumusobra na ang mga babaeng ito para kay Gerald. Sis! Hindi ako pwede ngayon. Sagot ni Gerald. Oh? Parang naging wild na si ordinary man ngayon. Nagawa mong pagsalitaan ako. Muling napatunganga si Gerald. Tila totoo nga talaga ang kanyang hinala. Pagkatapos niya maging mayaman, tila nasisiyahan ang mga tao kahit na sinasabihan niya na ng masama. Pagkatapos ay hindi na niya pinansin ang mga mensahe nila. Naglogin si Gerald sa kanyang main account at nakipag-usap ng saglit kay Mila. Pagkatapos ay natulog na siya. Pagsapit ng umaga, maagang nagising si Gerald ngayong umaga dahil sa salusalo na binanggit sa kanya ni Marain kamakailan lang. Ito ay dahil wala naman makakapansin kung magigising siya ng maaga at pumunta sa kanyang sasakyan. Dahil kailangan niyang manatiling low-key. Nakarating din si Gerald sa park. Humph! Hindi ba siya yung pobre? Hindi niyo ba alam kung gaano nakaasar yung nangyari kahapon? Tapos ng lahat ng yun hindi pa siya na-expel. Oo nga.
Ginulpi niya si Victor pero buhay pa din siya hanggang ngayon. Isang himala. Parang may mali. Tignan niyo siya. Alas 6 pa lang ng umaga. Saan siya pupunta ng ganito kaaga? Balak niya bang tumakas? Oo. Malinaw naman na tumatakas siya. Sisters, inupakan ng bugok na yan si Victor. Hindi natin pwede hayaan na makatakas na lang siya. Dali at pigilan natin siya. Sa minutong nakarating si Gerald sa park, sinalubong agad siya harap-harapan ng 4 na babae. Walang iba kundi ang 4 na babae na kinondena siya dahil kay Victor noong nakaraang araw. Tila nagpunta sila sa park para tumakbo sa umaga. Sa kasamaang palad, nadatnan nila si Gerald. Humph! Inutil! Saan ka tatakas ha? Sabi ng babae na tila kanilang leader. Inilabas ni Gerald ang susi ng kanyang Lamborghini, tumingala, at itinuro ang kotseng Lamborghini sa kanilang likod. Hindi ako tatakas. Gusto ko lang imaneho ang sasakyan ko. Masungit na sagot ni Gerald. Pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang susi. Isang tunog ang bigla nilang narinig. Bumukas ang ilaw ng sasakyan at pagkatapos ay automatic na bumukas ang pintuan ng sasakyan. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Napatunganga ang 4 na babae. Ano? Ibig sabihin ba nito na si Gerald ang nagmamay-ari ng napakamahal na sasakyan na to? Hindi ba isa lang siyang pobra mula sa aming department? Paano niya nagawang makabili ng napakaganda at napakamahal na sasakyan? Tumalikod sila at tinignan si Gerald, at tuluyang nagbago ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kotseng iyon ay di hamak na mas mamahalin kumpara sa Audi na sakyan ni Victor. Ngumisi ang mga babae. Anong fake namin kay Victor? Ang sasakyang na iyon ay di hamak na mas maganda kaysa sasakyan niya. Sobrang ganda naman ng Lamborghini. Namuta ang leader sa mga babae. Pagkatapos ay nagmadali siyang lumapit kay Gerald at ninenerbyos na nagtanong. Gerald, sa'yo ba talaga ang kotseng to? Ikaw ba ang may-ari? Kung hindi akin, sa'yo ba to? Tila sanay na si Gerald sa ganitong uri ng babae at sa ganitong paraan ng pananalita. Agad niya din sinabi ng masungit. Ay! Ang ganda naman ng kotseng to. Nagkakahalaga siguro to ng 1 o 2 milyong dolyar. Ang babaeng iyon ay agad na lumapit sa sakyan. Tuluyan na siyang nabighani sa mga sandaling iyon. Tignan mo ang napakamamahaling sasakyan na to. Kung makakasakay ako dito kahit 1 beses lang, magiging masaya na ako na pwede na akong mamatay. Agad din na lumapit ang 3 pang babae papunta sa sakyan. Tinignan nila si Gerald na may paghanga. Mga $1,800,000,000. Binuksan ni Gerald ang makina ng sasakyan, at isang magandang tunog ng makina ang kanilang narinig. Wow! Sobrang astig. Gerald, saan ka pupunta? Pwede bang sumama kami? Ngumiti ang babae ng may halong pag-akit at tinanong si Gerald. Sup! Masungit na sagot ni Gerald sa kanila. Sa katunayan, magaganda ang mga babae. Pero hindi ito mahalaga. Kinondena nila si Gerald dahil lang kay Victor kani-kanina lang, ngunit ngayon gusto nila na makasakay sa kotse niya. Magiging isang himala kung mangyayari ang bagay na yon. Pagkatapos ay minaneho niya na ang sasakyan at agad-agad umalis. Gerald. Ikaw. Hindi sila pinansin ni Gerald. Napadabog na lang sila dahil sa sobrang galit. Sa hindi inaakala, napakayaman pala ni Gerald. Pakiramdam nila na malaki na wala sa kanila. Kinalaban nila ang isang napakayamang tao dahil lang sa isang walang kwentang Victor. Kahit balibaliktarin ang mundo, hindi ito sulit. At si Gerald. Pagkatapos niyang sungitan ang mga babae, agad niyang minaneho ang kanyang sasakyan papunta sa outer area ng conference hall. Bagamat maaga pa, nandoon na sina Bernard at iba pang mga leader. Mayroong 2 bahagi ang salo-salo. Ang una ay isang meeting sa pagkakatayo ng eskwelahan na gaganapin pagkalipas ng 1 oras. Kailangan pumunta ni Gerald sa meeting kasama ang ilang mga leader sa isang pribadong meeting room. Si Gerald ang nagpondo sa pagpapatayo ng Scotto Elementary School at tumulong siya na magtayo ng 20 hanggang 30 eskwelahan katulad nito. Ang mga eskwelahan ay tinayo para sa mga anak ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa outstation para mabigyan sila ng pagkakataon na mag-aral. Isa itong malaking kontribusyon. Sa katunayan, mataas ang tingin sa kanya at higit siyang nirespeto.
Ang ikalawang bahagi ng salo-salo ay isang meeting kasama ang teaching faculty at mga staff sa main conference hall. 2 buwan na lang ang natitira bago sila magsimulang tumanggap ng mga estudyante. Kinailangan nilang ayusin ang pagpili ng mga teaching staff para mabigyan sila ng training. Kinailangan ni Gerald na sumama sa unang bahagi ng salo-salo at napilitan na makinig kay Bernard na hindi natatapos-tapos magsalita tungkol sa iba't ibang bagay sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, hindi pinlano ni Gerald na sumama sa ikalawang bahagi ng salo-salo, ang meeting kasama ang teaching faculty at staff. Dahil hindi niya kinailangan magbigay ng kanyang opinyo sa bahaging iyon. Bukod dito, pakiramdam niya na pipilitan lang siya, lalo na kasama ang maraming mga guro. Ang kanilang academic levels ay siguradong hindi pantay-pantay sa isa't isa. Tiyak na matatalino sila at may pressure si Gerald dahil dito. Dahil wala siyang ginagawa, nagpasya siyang tignan ang isa sa mga eskwelahan na malapit sa pangyayarihan ng salo-salo. Dahil makukusindera ito na makabuluhang bagay na kanyang nagawa. Hindi minaneho ni Gerald ang kanyang sasakyan. Naglakad lang siya patungo sa eskwelahan. Dahil ang eskwelahan ay halos tapos ng itayo ng ipagpatuloy nila ang proyekto, nasa furnishing stage na ito pagkatapos lang ng 2 buwan. Ang buong eskwelahan ay napapalibutan na ng mga puno at halaman ngayon. Hindi maikakaila, napakaganda ng paligiran ng eskwelahan dahil sa malaking pondo na kanyang ibinigay. Kumuha siya ng 2 litrato ng eskwelahan, at pinlano ito na ipadala sa kanyang kapatid pagkatapos ng mga gagawin niya ngayong araw. Stop! Hindi mo ba alam na hindi ka pwede kumuha ng litrato sa eskwelahan? Hindi mo ba nakita yung warning na nakapaskil? Sa mga sandaling iyon, nakarinig siya ng isang masungit na boses ng babae. Nagulat si Gerald. Tumalikod siya at nakita ang signage. Sinasabi nito na bawal ang pagkuha ng litrato dito. Pasensya na po. Hindi ko napansin yung signage. Buburahin ko na din agad. Bagamat tumulong siya na magpondo para maipatayo ang eskwelahan, hindi inisip ni Gerald na espesyal ang kanyang ginawa. Kaya sumunod siya at binura ang mga litrato. Hindi ba't ikaw si Gerald? Sa nakakagulat na pangyayari, nakilala siya ng babaeng iyon. Tumalikod siya at nakita ang isang babae na may suot na itim na uniform. Kilala siya ng babaeng iyon. Lilian, kilala mo ba siya? May katabing 2 babae at isang lalaki si Lilian. Tinanong nila si Lilian tungkol sa lalaki na pinagsabihan nila. Kaklas ko siya noong high school. Anong problema, Gerald? Hindi natin nakita ang isa't isa sa loob ng 3 taon. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Sagot ni Lilian na may pagkagulat. Ngunit maliban sa pagkagulat, tila puno siya ng uyam at sa mga sandaling iyon, kinukutya niya si Gerald. Ito ang klase ng pakiramdam kung saan napagtanto niya na ang taong inakalang niyang naglaho na ay biglang nagpakita sa harapan niya. Pagkatapos ng maraming taon, ang inutil na ikala niyang matagal ng patay ay biglang sumulpot sa kanyang harapan. Napununo siya ng ganoong gulat. Sa katunayan, pagkakita kay Lilian, nagulat din si Gerald. Wala siyang masabi. Kilala niya kung sino si Lilian. Naging magkaklase sila simula pa ng sophomore year nila. Nang pupunta na sana sila sa magkaibang kurso sa junior high, napunta na naman sa iisa ang klase at naging magkalase muli sila. Sa mga sandaling iyon, tila si Lilian ay miyembro ng art committee. Magaling siya kumanta at sumayaw. Ngunit walang espesyal tungkol sa relasyon nila sa nakaraan. Ang isang babae katulad ni Lilian ay siguradong magkakagusto sa mga lalaking mayaman at makapangyarihan ang pamilya sa high school. Wala si Gerald ng kahit ano sa mga kwalidad na iyon. Maliban pa dito, ang eskwelahan nila ay nasa bayan at isang residente si Lilian doon. Kaya ang kanyang taste at family background ay hindi siya hinayaan na kaibiganin ang isang taong katulad ni Gerald. Sa loob ng 3 taon sa high school, ang mga bagay na nasabi nila sa isa't isa ay mas kakaunti kaysa sa sinabi nila ngayon nang biglaan silang magkita sa eskwelahan. Hindi sila nanatiling magkausap pagkatapos nilang mag-graduate mula sa high school. Bagamat napansin na ni Gerald ang pangungutya sa tingin ni Lilian kani-kanina lang, binigyan niya pa rin ng halaga ang mga nakaraan. Oo, 3 taon na ang nakalipas nang huli tayong magkita. Halos hindi na kita nakilala. Mas maganda ka na ngayon. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Hey! Oo, ilang taon na din nakalipas. Marunong ka na din mambula ngayon. Pero bakit medyo awkward nang marinig ko yung pambubula mo? Nakapamiwang si Lilian at ngumiti.
Lilian, ipakilala mo naman siya sa amin dahil magkaklase pala kayo dati. Napansin ng babaeng iyon na maamo tignan si Gerald, kaya ngumiti siya at diretsang sinabi kay Lilian. What the hell? Fiona, pwede ba natigilan mo ang paglalandi sa bawat lalaki na nakikita mo? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Gerald noong high school pa kami? Oh my God! Walang masabi si Lilian. Palaging ganito umarte ang kanyang matalik na kaibigan. Nahuhumaling siya maghanap ng boyfriend sa tuwing makakita siya ng isang medyo may itsurang lalaki. Ngunit inisip niya na talagang kailangan buksan ni Fiona ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Lilian na sumang-ayon na may itsura talaga si Gerald, kaso isa lamang siyang. Anong problema? Kilala si Gerald bilang isang pobre noong high school. Alam mo ba kung ano ang madalas na kinakain niya tuwing oras ng tanghalian ng mga panahong iyon? Kumakain lang siya ng tinapay na walang palaman at ilang pickled vegetables. At saka, sobrang lumana ng uniforme niya na punit-punit na yung sa bahagi ng tuhod ng pantalon niya. Tinapalan niya lang yun. Hindi man sumagi sa isip niya na bumili ng bagong uniform. Ano? Posible ba na merong ganong kahirap na tao? Lumabas ang dila ng magandang babae, ipinapakita na tunay siyang nagulat at nabigla. Hindi ako naniniwala sa'yo. Lilian, baka naman grabe ka lang magkwento. Napangiti na lang ang lalaki. Kung ganun ako talaga kahirap, sa tingin ko mas mabuti na kung magpapakamatay na lang ako. Ano? Sobra-sobra ba kinikwento ko? Gerald, sabihin mo sa kanila kung totoo ba ang lahat ng sinabi ko. Naging balisa si Lilian. Gusto lang niya patunayan na hindi siya nagsisinungaling sa kanila. Hindi niya inisip kung paano niya kinondena at kung nasaktan ba si Gerald sa kanyang mga sinabi. Para sa kanya, sismis lang si Gerald. Napangisi si Gerald. Oo, totoo lahat ng sinabi niya. Bahagyang ngumiti si Gerald, pagkatapos mapagtanto na hindi nagbago ang ugali at karakter ni Lilian. Bagamat naiirita siya kay Lilian, hindi siya nagmukhang galit. Dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Lilian kanina. Walang pake si Gerald kung mababa ang tingin nila sa kanya, dahil hindi naman magiging makabuluhan kung sasabihin niya kung sino talaga siya at ipagyabang ang kanyang yaman sa kanila. Siya nga pala Lilian, bakit ka nandito sa eskwelahan? Sa nakikita ko, isa kang guro dito. Nakahanap ka na agad ng trabaho. Tanong ni Gerald sa kanya. Pagkaalis niya ng conference hall, nakita nita na lahat ng guro na nandoon ay parehas ang suot na uniform. Oo, mabilis namin natapos yung internship namin. At saka, meron akong teacher qualification certificate. Kaya sigurado ako na nagawa ko na at maayos na ang lahat. Mula ngayon, dito na magsisimula ang buhay ko sa napakalaking syudad dito sa Mayberry. Eh ikaw? Nabalitaan ko na nag-aaral ka sa Mayberry University. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Pagkalipas ng ilang taon, mature na ngayon si Lilian. Bagamat mababa ang tingin niya kay Gerald, maayos pa din niyang tinanong si Gerald. Ako? Hindi pa. Pinag-iisipan ko pa kung ano ang gagawin ko mula ngayon. Ngumiti si Lilian. Magiging prangka ako sa'yo Gerald, inakala ko na magiging mas mabuti ang kalagayan mo pagdating mo sa college. Pero nakakagulat kung hindi mo magagawa dito, umuwi ka na lang sa inyo. Tignan mo kung makakahanap ka ng trabaho sa bayan. Kung hindi, pwede ka naman bumalik sa inyo at bumili ng lupa. Pwede kang magsimulang magsaka o kung ano. Sa ganoong paraan madalas sinisumulan ng mga estudyante sa universidad ang kanilang negosyo. Nagpamewang si Lilian. Sa simula pa lang, inisip niya na isang walang kwentang tao si Gerald. Pagkatapos makausap siya ng saglit, lalong lang lumala ang opinyon niya kay Gerald. May plano na siya na maghanap para sa internship niya, ngunit hindi niya pa din alam kung ano ang bagay na gusto niyang gawin sa kanyang hinaharap. Pagkatapos marinig ang payo sa kanya ni Lilian, napangiti na lang siya at napatango ng paulit-ulit. Sa tabi nila, tumango din ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya, tama ang sinabi mo. Mahirap talaga makahanap ng trabaho ngayong panahon ang mga estudyante ng universidad. Yung mga maliit na kumpanya walang magandang kinabukasan. Yung mga malalaking kumpanya naman ang gusto lang ay yung mga talentado. Tignan mo na lang yung Mayberry University, tanging ang mga pinakamagagaling lang ang makahanap ng magandang trabaho. Pero paano yung iba? Aasa na lang sila sa kanilang koneksyon o sa kanilang pamilya para magkaroon ng magandang kinabukasan. Dagdag pa ng isang babae na katabi nila, totoo yan. Ang mga taong higit na nagdurusa ng sobra ay ang mga katulad ni Gerald.
Wala siyang kakahayan at hindi din siya magaling magsalita. Bukod pa dito, mahirap siya hindi lang sa pera pero pati na din pagdating sa kultura. Tila napahaba ang kanilang usapan, at naiwan lang nakatayo si Gerald na walang gagawin. Nagawa din ni Gerald na makapagsalita pagkatapos nila mag-usap. Bagong recruit na teachers ba kayong 4 dito sa eskwelahan? Pwede na dito. Mataas ang binibigay nilang sahod dahil malaki ang nilaan na pondo ng investor. Maganda din ang tirahan na hinanda nila. Gusto lang ni Gerald na kausapin siya bilang isang dating kaklase. What the hell? Gerald, huwag ka magpanggap na marami kang alam tungkol dito. Sinabi mo lang lahat ng yan para magyabang sa amin. Alam ko na ang mga bagay na iyon. Bakit ka pa nagpapanggap na magaling? Malinaw sa akin ang sitwasyon mo. Gusto mo isiwalat ang lahat tungkol sayo? Sagot ni Lilian. Napahawak na lang si Gerald sa kanyang ilong at napangiti. Nga pala, may sasabihin ako sayo dahil nagkita na din naman tayo dito ngayong araw. Sa mga sandaling iyon, tumingala si Lilian na parabang may naalala siya. Tumingin si Gerald. Anong meron? Nagkaroon kami ng pagtitipon sa pagitan ng mga dating kaibigan ngayong gabi. Nangyayari ito bawat pares ng buwan. Hindi ko pa nabanggit ito dati, ngunit dahil nagkabunggo kami sa isa't isa, ito ang pagpapaalam ko sa iyo. Gayon din, nandyan si Sharon. Pinigilan ni Lilian ang isang maliit na tawa. Pag-isipan ito, bumalik sa high school, mauna ka sa pwesto sa mga marka, at pangalawa siya. Malapit kayong dalawa sa totoo lang, hinahabol mo siya, hindi ba? Hindi nag-reply si Gerald. Si Sharon Leslie, isang matandang kaibigan mula sa high school. Totoo na maayos ang kanilang pagsasama noon. Totoo rin na si Gerald ay may nagmamalasakit na damdamin para sa kanya, ngunit nauna na iyon ang lahat ng ito. Sinundan ba siya nito? Hindi pa siya naglakas loob. Maaga pa, sa kanilang unang taon sa high school, madalas silang magkukwentuhan. Nang maglaon, kahit na sa ilang mga pagkakataong iyon na sinubukan niyang magsimula sa isang pag-uusap, hindi siya tumugon. At sa gayon, naanod sila. 3 taon na ang lumipas sa isang iglap. Tihi! Halika, alam mo, noong nakaraang buwan, tinatrato kami ng kasintahan ni Sharon sa ilang mga pagkain at pagkatapos ay ang paksa ng iyong dumating. Nais malaman ni Sharon kung ano ang pinag-uusapan ni Gerald, walang makasagot sa kanya sa oras na iyon, ngunit ngayon, malaya ka ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, ninakaw ni Lilian ang isang silip kay Gerald na naghahanap ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Ngunit walang ganong ekspresyon ang matagpuan sa kanyang mga tampok. Ngayong gabi? Oh, makakaya ko ito. Mahusay, mahusay. Kailangan mong dumating kung gayon hayaan ang lahat ay tumingin sa iyo. Nagtataka, kinuha ni Lilian ang kanyang handphone at ninakaw ang isang snapshot ni Gerald na ipinadala niya sa chat group para sa pagtitipon. Hulaan kung sino ang boso na ito. Sino? Mukhang pamilyar. Tiyak na nakita ko na siya sa kung saan man. Parehong dito, ngunit wala lang siyang kamukha na alalahanin kahit kanino. Magring ng kampanilya sa alinman sa inyo. Sharon Leslie, si Gerald ba yan? Sumubo si Lilian. Kayong dalawa ay mga kaibigan noong high school, ha? Isang pagtingin lang ang nakita sa iyo, si Gerald ito. Nakatutuwang maging isa na nagdadala ng isang bagay na nakagaganyak sa lahat. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit biglang nagpasya si Lilian na yayain si Gerald sa pagtitipon. Marami silang mga dating kaeskwela sa Mayberry, mayroong isang maliit na bilang sa kanyang klase na nag-iisa. Marahil ay hindi nila makilala si Gerald, ngunit garantisado silang naririnig ang kanyang pangalan dati. Kung siya ay nagpakita sa pagtitipon, sigurado siya ang magiging mainit na paksa ng gabi. Tingnan lamang ang kaguluhan sa chat group ngayon. Sharon Leslie, kami ba mga kaibigan nung high school? Wala akong naalala kahit anong ganyan. Hey! Lumipad ang mga daliri ni Lilian sa keypad. Naku! Natagpuan mo ang iyong sarili isang hunk sa sunidali ngayon, kaya't ang iyong dating hindi na mahalaga. Sharon Leslie, lumayo ka rito. Ano ang ibig mong sabihin na dating? Paano mo siya tatanungin kasama ng pagtitipon? Dapat nating abutin, lahat tayo ay mga matandang kaibigan, tutal. Osage. Bumaling si Lilian kay Gerald. Sabik na ang lahat na makita ka ulit, lalo na si Sharon. Siya pa mismo ang nagsabi nito. Dahil meron kang oras ngayong gabi, pumunta lamang para sa pagtitipon.
Kung nag-aalala ka tungkol sa kung kayang bayaran mo ito, tatakpan kita sa ngayon. Kanina pa sana siya tatanggihan ni Gerald. Sabihin sa katotohanan, hindi pa siya nakakagawa ng maraming kaibigan sa mga panahong iyon. Wala siyang sasabihin sa lahat doon. Ngunit ngayong nasabi na ni Lilian ang lahat ng iyon, hindi na niya masabi na hindi na. O sige, ngayong gabi kung gayon. Tumango si Gerald sa kanyang pagsang-ayon. Binigyan siya ni Lilian ng venue, pagkatapos ay nagpunta na siya. Umiling si Gerald sa sobrang inis. Ang pagtuturo ni Lilian sa aking bagong paaralan. Ito ay isang maliit na mundo pagkatapos ng lahat. Nagpaplano siyang maglakad-lakad sa bayan, ngunit ang pakikipag-usap kay Lilian ay sumira sa kanyang kalooban para doon. Well, tanghali na, at nagugutom siya, kaya't lumabas pa rin si Gerald. Sa mga pintuan ng paaralan, mayroong 3 bata na walang gulong damit, marahil ay 4 o 5 taong gulang. Nakasilip sila sa loob. Eskwelahan ba ito, kuya? Hindi ito mukhang kung ano ang pinag-uusapan ni Mskweta. Ang kanyang mukha ay pinahiran ng dumi, ang maliit na batang babae ay nakikipag-usap sa batang lalaki sa tabi niya. Siguro hindi pa sila nagsisimula ng klase, iyon ang kulang. Ang bata ay nagpunas ng isang snot. Gusto kong pumunta din. Ang isa pang medyo chubby na lalaki ay nagtubo, kailangan mo ng pera upang makapasok sa paaralan. Wala kaming pera. Gumagawa na si Mskweta ng maraming mga trabaho upang mapakain kami. Hindi na tayo maaaring humiling pa sa kanya. Gutom na ako, yungol ng batang babae. Hanapin kita ng kaunting tinapay. Bakit ka mga urchin na nagsisiksik sa mga pintuan? Mawala ka. Lumabas ang isang security guard, nagngangalit sa galit. Ang 3 bata ay tumalon sa takot. Ang bantay ay nasa 50, ang uri na maaari mong makita sa isang lugar ng konstruksyon. Kitang-kita ang takot sa kanya ng mga bata, at sa gilid ng pagtakas, ngunit patuloy silang nakatingin sa paaralan, medyo mas mahaba. Nagsalita si Gerald, nakatingin lang sila. Ayos lang yun, di ba hindi tulad ng bayad mo sa paaralang ito? Nak, wala akong sinabi tungkol sa pagpasok mo sa loob ng mas maaga, ngunit huwag kang maglagay ng kahit anong pagsabog sa akin. Wala ka ng pagmamay-ari ng paaralang ito kaysa sa akin ngayon, maligaw. Ang lalaki ay pula at namumula. Malinaw na may ilang mga pint siya na may sasama sa kanyang tanghalian, ang hininga niya ay namula sa alak. Dito, bumili ka ng isang tunay na inumin. Sa isang maliit na ngiti, inabot ni Gerald ang kanyang pitaka at itinapon sa kanya ang 100 pera. Malinaw na hindi inaalok ang perang ito bilang isang papuri. Gumawa ng tala si Gerald upang irekomenda ang lalaki na tatanggalin sa paglaon. Isang masamang matandang lasing na namamahala sa seguridad, marahil ay pinagsiksikan ng isang kaibigan sa kumpanya. Yo! Oh Sage. Maraming salamat, tao. Tapos umalis na ang gwardiya. Lumuhod si Gerald at ngumiti sa mga bata. Kayong mga bata ay nais ding pumasok sa paaralan. Masiglang tumango ang batang babae sa gitna. Oh! Ang dalawa pa ay mas maingat at pinagmamasdan siya ng walang salita. Sabihin sa katotohanan, nakikita ang 3 maliliit na bata na nangangarap na pumasok sa paaralan tulad nito, napunit ito sa kanyang puso. Walang naintindihan ang pakiramdam na mas mahusay kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang pagnanasa na gumawa ng isang bagay para sa kanila. May nagugutom ba? Paano ko kayo ilalabas sa tanghalian? Mas sinabi ni Kweta na hindi tayo dapat makipag-usap sa mga hindi kilalang tao, at talagang hindi natin sila dapat sundin kahit saan. Lumabas ang 2 lalaki sa harap ng dalaga. Tumawa si Gerald at tumango. O sige, pagkatapos ay bibili ako ng ilang bagay at dalhin ito sa iyo. Sa pamagitan nito, tumakbo siya papunta sa tapat ng cafe at kumuha ng isang tumpok ng mga burger, pritong manok at inumin. Hindi mo na ako dapat sundin kahit saan. Kunin mo na lang at kainin mo na. Bukod, tutulungan din kita sa pag-aaral. Tinapik ni Gerald ang ulo ng dalaga at inabot ang pagkain sa kanila. Salamat. Ang mga mata ng mga bata ay dumilat. Sa sandaling matanggap nila ang pagkain, sinimulan na nilang iwaksi ito. Bakit kumakain ka lamang ng isang bagay na ibinigay niya sa iyo? Ito ang tunog ng dulset ng boses ng isang babae, kaya-aya, ngunit balisa pa rin. Hindi ako sapat na humihingi ng paumanhin, Ginoo. Magkano ang lahat ng pagkain iyon? Bayaran ko yan, kinakabahan ang sambit ng babae. Gayunpaman, nang makita ni Gerald kung sino siya, ang kanyang mga mata ay nagningning. Ikaw,
Agad siyang nakilala ni Gerald. Nakilala niya siya sa Homeland Kitchen ilang araw lamang ang nakakaraan. Pinagalitan na siya ni Jan, noon pa siya nagtatrabaho para sa kanila. Nag-iwan siya ng isang impresyon sa kanya. Kahit na nakikita lamang siya mula sa gilid, alam niya na siya ay isang pambihirang kagandahan. Nang makita siya ulit ngayon, parang pamilyar ka agad sa kanya, at pagkatapos ay mailagay na niya ito. Kilala mo ako, bulong niya, tinitipon ang tatlong bata na proteksyon. Maliwanag na takot siya sa kanya. Paano kung nasangkot siya sa human trafficking? Oo, nakabangga kami sa isa't isa sa Homeland Kitchen. Nakalimutan mo ba ako? Ngumiti sa kanya si Gerald. Ang babae ay gumugol ng isang sandali sa paggunita, pagkatapos ay lumiwanag. Oh, ikaw pala, Ginoo. Salamat sa pagtulong sa akin, sa oras na iyon. Sa oras na iyon, napagalitan na siya ng husto, hindi siya naglakas loob na tumingin mula sa sahig. Nung aalis lang siya ay nakawin niya ang isang maikling tingin kay Gerald. Nakilala siya ulit ngayon, ang kinikilala niya ay ang boses niya. Iniligtas niya siya sa oras na iyon. Gayon din mayaman siya. Huwag mong banggitin. Hindi ba babasa hindi mo maingatan ang iyong pagbabantay sa paligid ko? Inaalagaan mo ba ang tatlong anak na ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Yup. Tumango si Quetta Smith, dinala ang tatlong bata. Habang magkakasabay silang naglalakad, sinabi niya sa kanya ang kwento. Ito pala ay ang tatlong bata na ito ay gumagala sa mga urchin na nagawang makatakas matapos na agawin ng mga alipin. Sa ganoong kalat-kalat na mga pangyayari, walang ulila na handang dalhin sila, at sa gayon ay libot-libot sila sa lungsod, nagmamakaawa para sa mga basura hanggang sa matagpuan sila ni Quetta, at inalagaan silang lahat. Pangunahin siyang nagtatrabaho bilang isang guro ng kindergarten at gumawa din ng iba pang gawain sa gilid, sa ganyang paraan kumita ng sapat upang mapanatili silang lahat na pinakain. Nagtipid pa nga siya ng pera upang maipadala sila sa paaralan. Magandang bagay na madalas na nagtrabaho si Quetta sa mga bata. Tinuro niya ng mabuti ang tatlong ito. Ang gulo. At ang tatlong bata ay pawang magkakapatid. Nanginginig ang kanyang puso, tinanong ni Gerald, ano ang tungkol sa iyong pamilya? Wala ako, lumaki ako sa isang ampunan. Habang sinabi ito sa kanya, isinabit ni Quetta ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang damit. Isang napakagandang babae siya, kahit na ang kanyang ningning ay natatakpan ng mahabang paghihirap. At napakapreserba siya sa presensya ni Gerald. Alam niya na dahil sa takot siyang mapapagod siya sa kanya. Hindi malalaman ni Quetta na si Gerald ay dating uri ng tao, na hindi kailanman naramdaman na siya ay sapat na mabuti, alinman. Pareho silang edad ng dalawa. Akala ni Gerald dati ay nakuha niya ang maikling dayami sa buhay, ngunit ang Quetta dito ay napakasama nito. Isang batang babae na walang magulang, nagmamalasakit sa kanyang tatlong mga anak. Gaano kadalas mo nahanap ang isang babaeng tulad nito, sa mga araw na ito? Lubhang naantig si Gerald sa paghanga sa kanya. Saan ka manatili? Tanong niya. Doon. Ang lahat ng tatlong mga bata ay tinuro patungo sa isang ordinaryong lugar ng tirahan, hindi kalayuan sa paaralan. Maaari mo bang isipin kung dumadaan ako ng kaunti? Tanong niya sabay chuckle. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Quetta. Ang buong lugar ay karaniwang isang koleksyon ng mga lumang squatter shacks. Nang makarating sila sa lugar nito, nagsipilyo si Quetta ng isang dumi at inalok ito sa kanya. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong bata upang maligo. Sinusubukan ng mga bata na gawin ang kanilang bahagi, nangungulekta ng ilang pagtanggi na ibenta araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit natakpan sila ng dumi. Quetta Smith, ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Magkaibigan ba tayo? Kaibigan. Napaatras siya. Alam ni Quetta na si Gerald ay isang malakas na tao mula nang makapag-order siya sa paligid ng manager person na iyon. Bakit ang isang napakalakas na tao ay magiging interesado na maging kaibigan niya? Hindi lang lalabas si Gerald at sasabihin kung bakit niya ginagawa ito. Ngayon ay isang pagkakataon at nagkita lamang sila. Si Gerald ay isang taong malambot ang puso at may partikular na pakikiramay sa mga taong nagdurusa. Siyempre, kaya niyang lutasin kaagad ang kanilang mga problema, maghanap sa kanila ng mas maayos na lugar kung saan sila pwedeng manatili at ilagay ang lahat ng mga bata sa paaralan, ang kailangan lamang ay ilang mga salita mula sa kanya. Gayunpaman, mula sa sandaling nakita muli ni Gerald si Quetta, ang kanyang puso ay tumibok ng sobra na parang nawalan ng kontrol. May pakiramdam siya na pinipilit siyang maging malapit kay Quetta, upang makilala siya ng mas mabuti.
Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, sa pag-iisip sa ngayon, nalaman niya mula sa unang pagkakataong tumingin siya kay Queta. Isang tingin lamang mula sa gilid ng mukha nito ay nanatili na ng matagal sa memorya niya. Isang batang babae na nakilala niya nang nagkataon lang. Bakit niya nararamdaman ang ganito kay Queta? Wala siyang kahit kaunting bakas. Ang alam lang niya ay, mula nang makilala siya, gusto niya kilalanin si Queta magpakailanman. Nagsimula silang mag-usap, nag-init sa bawat isa sa bawat lumipas na sandali. Nang hindi napansin, lumipas na ang isang buong hapon. Queta, Yasmin, aalis na ako ngayon. Bibisita ako ulit sa loob ng ilang araw. Nagpaalam si Gerald sa mga dalaga at umalis na. Matapos silang makasama ng isang araw, ang pakiramdam ng kanyang puso ay magaan at ang kanyang kaluluwa ay naging mapayapa sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay. Sa isang saglit, tumunog ang cellphone niya. Si Lilian ang tumatawag. Nang huling maghiwalay sila, hiniling ni Gerald na makipagpalitan ng number sa kanya. Nagdalawang isip si Lilian bago siya pumayag. Sinasabi ko, Gerald, inaanyayahan kita na maging bahagi ng pagsasama na ito at malilati ka sa iyong unang pagkakataon. Matalas ang boses ni Lilian nang sawayin niya si Gerald. Sinabi ko na magkita tayo ng 5 o'clock. Nasaan ka na? Oh, may dumating kaya pinigilan akong umalis. Papunta na ako ngayon, siguro sa loob ng 10 minuto. Duot agad na binaba ni Lilian ang tawag at wala nang ibang sinasabi. Pilit nang umiti si Gerald. Dapat sana ay lumayo siya sa gulo ng old schoolmates na ito. Ang sakit naman sa ulo. Ngunit naibigay na niya ang kanyang salita, kaya kailangan niyang gawin ang kanyang sinabi ngayon. Bumalik siya sa paradahan ng kotse, pinaandar ang kanyang kotse, at pumunta sa hotel kung saan nagawa ang reservation. Dumating siya, ipinarada ang kotse at nakita ang mesa. Ang tagal mo, Gerald. Pinahintay mo pa talaga ang lahat sayo, alam mo ba? Ang mukha ni Lilian ay ngumiwi sa sobrang stress nang makita niya si Gerald. Diyos ko, Gerald talaga. Matapos ang lahat ng mga taon. Wala nang mga patch sa iyong mga damit at nagsimula ka na bang magbihis tulad ng isang normal na tao? Hahaha. Oh, Gerald, balita ko nasa Mayberry University ka. Magandang lugar iyan. Kumusta ka naman? Malapit na ang internship, nakahanap ka na ba ng sarili mong lugar? Maupo ka muna. Gerald, sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa pinagdaanan mo nitong nakaraang ilang taon. Nasa isang private dining room sila na may isang napakalaking mesa na mapapaupo ang 200 tao. Iyon ang bilang ng mga old friends na dumalo ngayong gabi, kasama ang ilang mga dating kaklase niya sa high school. Ang pagsasalo ay masikip pero komportable. Ngumiti si Gerald sa lahat ng nandoon, pagkatapos ay nakita ang isang batang babae sa ulunan ng mesa, si Sharon Leslie. Ang pinakamagandang babae sa klase nila at ang kanyang matalik na kaibigan noong high school. Magkasama silang nag-aaral sa lahat ng oras. Sa katunayan, silang dalawa ay nagkakaroon ng feeling sa bawat isa. Gayunpaman, ayaw ni Sharon na magkaroon ng relasyon sa isang tao na ganoon ang background. Gayon din, hindi pa naglakas loob si Gerald na magkaroon ng relasyon sa isang tao na ganoon ang background. Hindi sila itinadhana para sa isa't isa. Dahil doon, hindi na sila naging higit pa sa bawat isa kaysa sa magkaibigan lamang. Ang tagal na ng panahon, Sharon. Kamusta ka ba? Ngumiti sa kanya si Gerald. Sobrang nagbago si Sharon. Natutunan niya kung paano gumamit ng makiop at ang kanyang apel ay higit na lampas mula noong huling naalala ni Gerald. Isang first-class beauty, walang pag-aalinlangan. Okay na okay ako. Umupo ka muna. Sagot ni Sharon habang nakangiti at ang tono ng pananalita niya hindi mapahamak at hindi tumatanggi. Matapos ang 3 taon ng walang kontak, ang anumang mayroon sila sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Mga strangers na lamang sila ngayon. Posage. Nakita ni Gerald ang isang bakanting upuan at lumipat siya para kunin ito. Sino ang nagsabing pwede kang umupo doon? Bago pa makaupo si Gerald, may isa pang babae, isa pang dating kaklase, ang naging masama kay Gerald at bigla siyang natakot. May nagsabi ba sa'yo na pwede kang umupo dito? Ang lugar na ito ay nakalaan para sa aking boyfriend. Oh my goodness, loser ka na nga noon, pero pagkatapos ng 3 taon sa university, hindi ka pa rin nagbabago. Umalis ka nga, alis. Hindi na maalala ni Gerald ang kanyang pangalan at hindi niya susubukang makipag-away sa kanya sa ngayon.
Ang natitirang upuan na lamang ay ang nasa tabi ng pintuan, kung saan pumapasok ang lahat ng pagkain. Napagtanto ni Gerald na ito ang intensyon na gawin ng lahat ng naroroon kaya pasimpleng sumunod na lamang si Gerald. Sa totoo lang, mayroong isang bakanting upuan sa tabi ng Sharon. Gayunpaman, nilagay niya ang kanyang handbag doon na nagpapahiwatig na inisab niya ang pwesto para sa isang tao. Sigurado na hindi gumawa si Sharon ng hakbang para alokin ito sa kanya. Ngumisi si Lilian kay Gerald, pagkatapos ay lumingon at nagtanong siya, "Sharon, kailan makakarating si Murphy dito?" Ang lalaking iyon, palaging wishy-washy tungkol sa lahat. Sa tuwing sasabihin niyang malapit na siya doon, ngunit maghihintay ka pa rin sandali. Kahit na parang nababagabag siya, sa totoo lang kumakanta ang puso niya ng may pagmamalaki. Yo. Pinag-uusapan ba ni Sharon ang tungkol kay Murphy? Si Murphy nakakatapos lang sa pag-aaral at agad na naging sales manager ng isang off-market na negosyo sa Mayberry Commercial Street. Hindi ba kayo nagkakasundo? Di ba? Noong estudyante pa siya, nakakapit sa kanya si Sharon kahit saan. Ngayon na siya ay isang big shot ng Mayberry, ngayon puro reklamo ka na. Sa totoo lang gusto mo lang na magselos kami sayo, di ba? Sa katunayan, pwede mo bang sabihin sa amin kung paano niya nakuha ang trabahong iyon? Oh my gosh, isang sales manager sa Mayberry Street. Hindi ko ito ipagpapalit sa isang dosenang state appointments. Saglit pa lang nabanggit ni Sharon ang kanyang boyfriend at ang buong mesa ay nag-uusap tungkol sa kanya. Napapalibutan ng inggit ang mga salita nila. Hindi ko malalaman ang tungkol doon. Tumawa si Sharon. Pagdating niya rito, siya mismo ang magsasabi sa inyo. Sakto, bumukas ang mga pinto at dalawang lalaki ang naglakad papasok. Murphy, nandito ka. Kinumusta ng lahat ang matangkad at payat na lalaki na may maligayang mga ngiti. Siya si Murphy, ang boyfriend ni Sharon. Ang isang lalaki ay boyfriend ng ibang babae, at kaswal niyang kinuha ang pwesto na muntikan ng kunin ni Gerald. Speaking of Murphy, pinag-uusapan ka namin ngayon lang. Pero, tingnan kung sino ang sumasali sa amin ngayon. Hayaan mo akong ipakilala ko siya sayo. Ang taong iyo. Siya si Gerald. Tumatawa na itinuro ni Lilian si Gerald na humihigop sa kanyang inumin. Oh? Siya ba ang walang kwentang mahirap na si Gerald? Masaya akong makilala ka. Nakasuot ng hitsura ng pagkamangha si Murphy at lumapit siya para makipagkamay. Nakasimangot na nanatili sa upuan si Gerald at hindi siya pinansin. Sa puntong ito lamang talaga siya nagsisimulang mainis sa lahat ng ito. Masyado siyang walang muwang sa nangyayari, inaasahan na ito ay isang simpleng pagsasama-sama sa pagitan ng mga dating kaibigan na hindi pa niya nakikita sa loob ng maraming taon. Gusto din niyang magkaroon ng ibang pakikisalamuha. Gayunpaman, pagkarating niya pa lang ay nagsimula siyang maghinala na si Lilian ay maaaring may iba pang mga motibo sa likod ng imbitasyon sa kanya dito. Dinala si Gerald dito upang maging party clown, siya ang libangan nila ngayong gabi. Wala talagang nagmamalasakit sa kanya dito, kahit si Sharon hindi nakilala ni Gerald kung sino siya. Ang buong kaganapan na ito ay naging isang malaking disappointment. Si Gerald ay walang interes na makilala ang Murphy na ito. Si Murphy naman ay nakatingin sa kanya. Ahaha, nakakatawa ang ugali mo, Gerald. Pasensya na, nagbibiro lang ako. Narinig ko kay Sharon na kayong dalawa ay matalik na magkaibigan. Gerald, si Murphy ay nag-aalok na makipagkamay sayo. Nasaan ang manners mo? Tama yan. Murphy, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa taong ito. Tanungin mo lang si Sharon, loser lang siya. Ahaha, huwag mong sabihin yan. Pumunta siya sa Mayberry University. Alam mo, pagkatapos niyang makapagtapos, baka makahanap siya ng trabaho sa Mayberry Commercial Street din. Ang bawat isa ay nais na makakuha ng sakasiyahan. Oho? Pagkatapos talaga magiging mga kasamahan kami. Magkasundo tayo, Gerald. Shortled ni Murphy. Nais niyang panatilihin ang pag-uusap na ito. Madalas niyang marinig ang tungkol sa lahat na nagdadala sa matandang kaibigan ni Sharon. Ginawa itong mausisa tungkol sa kung ano ang nakita niya sa isang walang pera na tao tulad ni Gerald. Minsan ay naging awkward din sa kanya ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit sa sandaling ang taong ito ay ipinakilala sa kanya bilang Gerald, hindi mapigilan ni Murphy ang pagkakaroon ng kaunting kasiyahan sa kanyang gastos, upang makita lamang kung paano siya tumugon.
Sa ngayon, lumitaw na ang Gerald na ito ay walang mga kasanayang panlipunan upang pag-usapan kung ano man. Kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa buhay, ito ay magiging isang karnabal kasama niya. Haha! Iwanan mo siya, Murphy. Para sa isang lalaking katulad niya upang makakuha ng trabaho sa Mayberry Street, ang boss ay dapat mabingi at bulag. Ay, oo Murphy, hindi mo sinabi sa amin kung paano mo napuntahan ang trabahong sales manager doon. Ang focus ay naibalik kay Murphy, gayunpaman. Naku, isang mahabang kwento iyon, ngunit sa palagay ko ay maaring dahil ito ang aking larangan ng pagdadalubhasa. Ngunit iniisip ng aking boss na medyo berde pa rin ako, kaya't ang aking sweldo ay 45 lamang bawat taon sa ngayon. Ah, malayo pa ang lalakarin ko. Aba? Nakakagulat iyon, tao. Ang isang sariwang nagtapos na nag-uutos sa antas ng bayad ay isang bihirang bagay. Ano pa, maaari pa rin siyang umakyat-paakyat sa inaasam na hagdan sa corporate ng Mayberry. Si Lillian ay berde na may inggit kay Sharon ngayon. Siya ay kanyang pantay sa mga tuntunin ng hitsura ngunit si Lillian ay mas walang pakialam, habang si Sharon ay mas nakalaan. Ang huli na diskarte ay tila ginawang mas kanais-nais ang isang babae. Sa sandaling ito, si Sharon ay sumisikat sa yabang. Hindi pinigilan, hinanap ng kanyang tingin si Gerald pababa ng mesa. Isang tahimik na kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso, sinundan kaagad ng panginginig sa takot, isipin kung, sa mga tao na iyon, siya ay sumuko sa sentimiento ng isang sandali at naging isang itim kasama ang lalaking iyon, ano kaya ang kanyang kapalaran? Aha, napalad lang ako. Si Lillian, ikaw at ang iba pa ay nagaling din para sa inyong sarili, naririnig kong isa kang guro sa elementarya ngayon. Totoo ba iyon? Tumango si Lillian. Yup. Napakasarap pakinggan. Mula ngayon, lahat tayo ay maaaring magpatuloy na lumaki kasama ang pamilyang Mayberry. Nagpaplano akong makakuha ng aking sariling lugar sa distrito sa loob ng ilang taon, at pagkatapos, ikakasal ako kay Sharon. Masiglang nagngangalit, idinagdag ni Murphy. Ay, Gerald, bro, ano ang mga plano mo pagkatapos mong magtapos? Mag-apply ba para sa posisyon ng gobyerno? Mayroon ka bang isang trabahong nakahanay para sa iyong sarili? Interesado sa benta? Disenyo? Marahil gumagana ang admin. Inirekomenda ko ang huling iyon para sa iyo. Ang tanggapan ng gobyerno ay magiging isang matigas para sa iyo. Nagsasalita bilang isang taong nagtatrabaho sa mga benta, totoo lang, ikaw ay magiging kakilakilabot sa ganitong uri ng bagay, Gerald. Tulad ng para sa disenyo, maganda ang tunog sa papel, ngunit ang katotohanan ay isang bangungot. Tumatagal ito ng isang matalim, lohikal na pag-iisip, isa pang talento na tila hindi ka nabiyayaan. Hindi, dapat itong maging isang bagay na mas mababa sa utak. Isang pangunahing trabaho sa desk kung saan ang kailangan mo lamang malaman ay kung paano magtrabaho ng isang simpleng kalkulator, perpekto para sa iyo. Matapos sabihin ni Murphy ang lahat ng ito, pinapanood ng lahat si Gerald. Nasa lamesa na ang pagkain. Kumain si Gerald, pinapanatili ang sariling payo. Ang tanging sinabi lamang niya bilang sagot, makikita natin kung paano ito nangyayari. Ano mang gumagana. Hindi mo na kailangang alalahanin. Yo. Nariyan ang ugali, muli. Hindi mahawakan ang katotohanan. Ayan yun. Masamang sapat kung gaano ka walang pag-asa, ngunit hindi ka makikinig sa mabuting payo. Naku, malabo ang kinabukasan mo. Daing ni Lillian. Habang nagpapatuloy sila sa pag-hack kay Gerald sa ganitong paraan, na hindi alam ng alinman sa kanila, nagkakaroon ng problema sa labas ng kanilang pribadong silid. Ang isang pangkat ng mga kabataan ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa isa sa mga tauhan. Sinabi kong magbabayad kami ng sobra, maunawaan. Malaking grupo kami, dapat itong silid na ito, snap isang krudo uri ng kapwa. Pangalanan ang iyong presyo, dim ito, at pagkatapos ay sipain ang lahat doon. Inihatid na ang kanilang mga pagkain. Hindi mo pa rin maintindihan. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? 3 minuto, iyon lang ang ibibigay ko sa'yo, at kung hindi mo ito magagawa para sa akin, gagawin ito ng manager mo. Subukan mo ako, mayabang na nagsalita ang lalaki. Sige, susubukan ko. Nagmamadaling pumasok ang waitress sa loob at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Lillian at ang iba pa ay wala dito. Anong ibig sabihin nito? Nauna sila dito at nagsimula na rin silang kumain. Ngayon, pumasok ka dito at sasabihin mo na magpalit ng mga mesa. Ganun lang?
Sino ka sa tingin mo? Hindi pwede. Sabihin mo sa kanila na hindi tayo gagalaw. Nanlilisik ang mga mata ni Lilian, biglang sumiklab ang ugali niya. Oho? Gusto kong makita lamang kung sino ang nagsasalita doon, parang anghot niya. Bumukas ang mga pintuan sa private room at ang iba pang grupo ay pumasok doon mismo. Patungo na ito ang malaking gulo. Si Murphy ang kanilang kampeon sa panig na ito. Wala siyang kinakatakutan mula sa iyong mga brats, lalo na't ngayon na nagtatrabaho siya para sa Mayberry Group. Ang lahat ay tumingin sa kanya at inaabangan ang gagawin niya. Umubo si Murphy at tumayo. Mga kaibigan, kami ang naunang magreserba ng kwarto na ito. Hindi kami pwedeng makipagpalitan ng pwesto sa inyo, hindi makatuwiran iyon. Sa susunod, gusto niyo ako na mismo manlibre sa inyo. Pwede tayong kumain ng magkakasama sa Homeland Kitchen na nasa Mayberry Commercial Street. Si Murphy ay cool at kamado, nakangiti sa kanila ng maayos. Ito ay mga salita na nagdadala ng maraming payloads, na natili sila sa kanilang piyang lalaban at mayroon siyang mga koneksyon sa Mayberry. My God! Sinasabi na ng lahat ng tao at ng kanilang mga nanay na mula sila sa Mayberry sa panahong ito. Sa palagay mo dahil hindi ako nagtatrabaho doon, ibig sabihin ba wala akong mga kaibigan sa Mayberry? Habang sinasabi niya ito, may lumabas sa may pintuan na naglalakad habang ang parehong mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Mark Ziegler! Ikaw pala yun, sir? Pagkakita sa lalaking ito, ang mahigpit na mukha ni Murphy ay agad na nagbigay daan sa taong ito. Kahit si Sharon ay kailangang iwasan ang kanyang mga mata mula sa tingin nito. Si Yancy Ziegler ay isang kilalang kahuna na dumadalo sa Sunidale University at regular na nagpaparty kasama ang mga backers. Dati din siyang paulit-ulit na bisita sa mga cruise party, kung saan sinabi niyang nakipagkaibigan siya sa isang taong kilala. Malaki ito. Si Yancy ay hindi yung tipikal na mayaman na bata. Oh, alam mo kung sino ako? Masayang sinabi ni Yancy. Paano ako hindi? Kaibigan ko si Ken at palagi kanyang binabanggit. Si Murphy ay naging sip-sip ngayon. Wala na ang astig na kampeon mula kanina pa. Kaya pala isa ka sa mga tauhan ni Ken, ha? Ngumisi si Yancy. Pumunta ako dito para maghapunan, hindi nyo ba kayang lumipat ng kwarto na kinakainan para sa akin? No offense, pero... Mark Ziegler, nagsimula na kami dito at hindi mo ba ito nakikita bilang pabor sa akin? Pa! Hindi ko kailangang gumawa ng pabor sa'yo. Si Yancy ay tapos nang maging mabait. Tama na ang kaguhan, lilipat kayo o hindi. Napalunok ng husto si Murphy. Gayon din ang lahat ng kasama niya sa mesa. Si Yancy Ziegler ay hindi isang tao na hindi pwedeng sanggain. Ang mga karaniwang gawain ni Murphy ay walang halaga dito. Isang salita kay Aiden at pwede na siyang magpaalam sa kanyang mahalagang trabaho sa Mayberry Street. Bagaman nasusunog ang kanyang mga pisngi ngayon, wala siyang nagawa kundi ngumiti nakita ang kanyang mga ngipin at sabihin, naiintindihan ko. Lilipat na tayo. Gosh, pero maraming mga pagkain sa mesa, anong gagawin natin? Biglang kaawa-awang nagsalita si Lilian. Ilang sandali lamang ang nakaraan, siya ay isang galit na tigre. Kahit na pinag-usapan pa rin niya ang parehong bagay na binanggit niya kanina, ang pagkakaiba ay sa oras na ito, siya ay naging isang kuting na muling. Ililipat ni Gerard ang lahat ng pagkain sa bagong mesa natin. Ay clear ang kwarto para kay Mark Ziegler. Iminungkahi ng isa sa iba pang mga babae. Tama? Iyon ang paraan na gagawin natin. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Samantala, si Yancy ay biglang napahinto kanyang sa lugar. Gerard. Sinilip niya ang binata na nakaupo at nakatalikod sa kanya, tahimik lang na kumakain ng walang ibang pakialam sa mundo. Sa katunayan, noong pumasok si Yancy dito, tiningnan niya ang parehong tao at inisip na pamilyar siya. Ngayon na nabanggit nila ang kanyang pangalan, biglang kumilos si Yancy at nagmamadaling lumapit kay Gerard para makita ang kanyang itsura. Halos maiyak siya ng malakas. Si Gerard Crawford ayon. Gerald. Ikaw, nandito ka. Nauutal na sinabi ni Yancy dahil naalala niya ang sinabi ni Aiden noon. Sa likuran niya, ang mga alipores na nakilala rin si Gerard dati ay sobrang natulala na hindi sila makagalaw. Sino ang mag-aakalang nandito si Mark Crawford na nakikisama sa ganitong uri ng mga tao? Oh? Mark Ziegler, kilala mo ang hobo na ito na si Gerard? Nagtatakang tanong ni Murphy.
Sa ilang kadahilanan, nang batiin ni Yancy Ziegler si Gerard Crawford sa pangalan, si Murphy at marami pang ibang mga lalaki na naroroon ay biglang nainggit. Paano nakilala ni Yancy ang lalaking iyon pero hindi nila kilala? Ano ito? Anong pakialam niyo kung sino ang kakilala ko? Umalis kayo sa paningin ko. Narinig ni Murphy na tinawag ni Yancy si Gerald, kaya nagalit ng sobra si Yancy. Nag-agos ang dugo sa mukha ni Murphy. Inilapag ni Gerard ang kanyang mga chopstick bago mahinahon na sumagot, ikaw pala, Yancy. Naalala kita noong bumisita ako sa Sunidale. Oo nga pala, nahanap mo na ba ang tiket mo? Kusa niyang binago ng konti ang mga nangyari noon. Nahanap ko na? Maraming salamat talaga, Gerard. Salamat ng sobra. Yumuko si Yancy sa isang malalim na buo. Palagi siyang yumuko at nagiging marespeto sa presensya ni Aiden Baker, paano pa ba kay Gerard Crawford? Salamat, Gerard. Sumunod sa lahat ang mga kalalakihan sa likuran ni Yancy. At ayon ay hello. Walang problema. Kung pwede akong manghingi ng kapalit, Yancy, pwede ba kaming manatili sa kwarto na ito? O naman, syempre. Hindi alam ni Yancy kung anong ginagawa ni Gerard dito, ngunit kung sinabi niyang tumalon si Yancy, kakailanganin niyang malaman lamang kung gaano kataas siya tatalon. Matapos makipagpalitan ng ilang mga masayang kwentuhan, kinuha ni Yancy ang kanyang mga tao, at umatras ng walang problema. Bumalik ang kapayapaan sa private room. Naghari ang katahimikan habang lahat ay nakatingin kay Gerard habang nakanganga ang bibig nila. Sikat ba talaga ang taong ito? Paano ito magiging posible? Gerard, paano? Paano mo nakilala si Ziegler? Bakit siya nagpapasalamat ng marami sa'yo? Kinilabutan ang tiyan-tiyan ni Lilian habang nag-aalala siya. Hindi niya mahanap ang bus ticket niya dati, ngunit nahanap ko ito para sa kanya. Ano? Ang lahat ay nakatingin sa mga malapad na mga plete sa lamesa. Sino ang sinusubukan niyang lokohin? Lahat ng iyon ngayon lang ay para sa isang ticket sa bus. Si Gerard mismo ay napagtanto lamang na ang off-handly na ito ay maaring hindi nila paniwalaan. Siguro ito ay isang tiket sa eroplano. Hindi ko na matandaan. Ha? Parehong gulat pa rin sina Lilian at Sharon. Kahit na ang isang tiket sa eroplano ay hindi katumbas para respetuhin siya ng mga taong ito. Napakamot si Gerald sa kanyang ulo at sinubukan isipin ang isang paraan para makaalis sa sitwasyon na ito. Sa totoo lang hindi ko naalala kung anong uri ng tiket ito, pero talagang nagpapasalamat siya para rito. Hahaha. Siguro maniniwala na sila doon, naramdaman ni Gerard na halos busog na siya ngayon. Hindi niya nakita ang anumang punto para tumambay pa siya ng mas matagal. Gumagawa siya ng ilang palusot tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay na dapat gawin at sa wakas ay nakatakas siya. Pagkaalis niya, lahat ng nasa kwarto ay nagkatitigan. Malinaw na may itinatago si Gerard, pero paano siya nagkaroon ng koneksyon kay Yancy Ziegler? Bakit hindi na lang sila ang tinato ng ganito? Aba, kung naging sila ito, kung ganoon. Ang mga tao ay nagtatampo sa inggit. Ang iba, tulad ni Sharon at Lilian, ay may mga komplikadong emosyon. Napag-isipan sa kanila na maaring makaranas si Gerard ng pagbabago sa kanyang kapalaran sa pamagitan ng kanyang koneksyon kay Yancy. Makatotohanan na mangyayari ito. Sa pangyayaring iyon, naramdaman ng parehong mga babae na parang naunawaan na nila ngayon ang totoong kahulugan ng panghihinayang. Naisip nila na makikita nilang dumating ang araw na iyon kaya napuno sila ng takot. Ano ang dapat nilang gawin? Haha, sa tingin ko wala nang pakialam si Yancy kay Gerard sa susunod. Ang pasasalamat ay nagkakahalaga lamang ng ilang mga pabor kung tutuusin. Gaano karami ang maaring hilingin ng isang mahirap na tulad ni Gerard mula sa isang tulad ni Yancy? Malamang wala na. Naramdaman ni Murphy ang pagkabalisa sa kwarto kaya nakangiti niya itong dineklara. Sa oras ito, ang lahat ay makakapag-relax na ng kaunti. Si Gerard ay naglakad lamang palayo kahit na kaya niyang pahiyain ang mga taong iyon. Para sa pagmamahal na minsang hinawakan niya para kay Sharon, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Hindi mahalaga kung ano siya ngayon, hindi niya makakalimutan na tinulungan siya ni Sharon noon. Ngayon, wala na siyang pabor para sa babaeng iyon. Kinuskos ni Gerald ang kanyang tiyan sa saya, nagsimula siyang magtaka kung kumain na sina Kweta at ang mga bata. Pwede siguro siyang magdala ng pagkain sa kanila. Dahil doon, pumunta siya ulit sa bahay ni Kweta at muli, sa susunod na 7 araw na magkakasunod.
Pumunta siya doon tuwing mayroon siyang anumang libreng oras, nakikipag-usap sa kanya, nakikipaglaro sa mga bata. Ito ay isang masayang lugar para sa kanya at palagi siyang nasa mabuting kalagayan doon. Mas mabuti pa kaysa tumambay sa school. Bukod pa dito, kasama niya si Kweta araw-araw. Nakuha niya ang contact number ni Kweta at madalas silang mag-message sa bawat isa. Napapaibig na ba siya? Hindi niya ito masabi pero sigurado na gusto niya ang babaeng ito. Ang buong linggong ito ay ginugol sa pakikipag-chat kay Kweta, paminsan-minsan ay mabagal siyang sumagot sa mga message ni Mila. Isang gabi, biglang ipinadala sa kanya ni Mila ang mga sumusunod. Gerard, nakipag-usap ka na ba sa ibang mga babae bukod sa akin?